Hindi ito sigaw ng hangin. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marites habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na kwarto, pinakikinggan ang hagupit ng malakas na ulan sa bubong ng mansyon. Ang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ay pansamantalang nagbigay liwanag sa buong paligid na sinundan ng dagundong ng kulog na tila yayanig sa buong Villa Makisig. Pero ang tunog na yon, iba, mahina, halos pabulong, pero sapat na para tumagos sa lakas ng bagyo. Isang hiyaw na puno ng pighati. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Marites ay kasing dilim ng gabing ito, pero sa ibang dahilan. Nakatitig siya sa kanilang walang laman na kaldero, habang ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Junjun ay mahimbing na natutulog sa kanilang banig. Ang huling piraso ng tinapay ay kinain na nila para sa almusal. Hindi niya alam kung saan kukuha ng para sa pananghalian. Napapikit siya ng mariin. Ang dasal na paulit-ulit niyang binubulong sa loob ng 1 linggo ay halos wala ng lakas. Panginoon, kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. At parang isang himala, tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang numerong hindi rehistrado. Hello? Si Marites, di maunahan po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Sagot niya. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Tumatawag ako mula sa Villa Makisig. Nakita namin ang application mo. Kailangan namin ng isang kasambahay. At kung interesado ka, maaari ka nang magsimula ngayon din. Napahawak si Marites sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang mga luhang kanina'y dahil sa kawalan ng pag-asa ay napalitan ng luha ng pasasalamat. Opo, opo sir, interesado po ako. Maraming salamat po. Niyakap niya ng mahigpit si Junjun pagkatapos ng tawag. Anak, may trabaho na si nanay. Bulong niya sa natutulog na anak. Hindi na tayo magugutom. Biyaya ito mula sa langit. Ngayon, habang nakatayo siya sa loob ng marangyang mansyon, napapaligiran ng mga kasangkapang mas mahal pa yata sa buong buhay niya. Hindi niya maiwasang isipin na para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang Villa Makisig, na matatagpuan sa isang malawak na lupain sa Batangas, ay malapalasyo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig na bumabalot sa lugar. Ang sumalubong sa kanya kanina ay hindi ang may-ari, si Senyor Adriano Vergara, kundi ang fiancé nito, si Ma'am Valeria Montes. Napakaganda ni Valeria. Ang kanyang tindig ay parang isang reyna at ang kanyang mga damit ay mamahali. Pero ang mga mata niya, walang emosyon, malamig. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ikaw si Marites? Tanong nito. Ang boses ay kalmado pero may diin. Opo ma'am, magalang niyang sagot, bahagyang nakayuko. Makinig ka, sabi ni Valeria habang naglalakad sila sa pasilyo na may sahig na marmol. Maraming patakaran sa bahay na ito. Ang una at pinakaimportante, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magtatanong. Huwag kang makikialam sa hindi mo dapat pakialaman. Tumango si Marites. Masusunod po, ma'am. Huminto si Valeria at humarap sa kanya. At isa pa, seryoso nitong sabi, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang lumang cellar sa dulo ng pasilyo, bawal na bawal kang pumunta roon. Isinara na yon. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Ngayon, sa gitna ng rumaragasang bagyo, ang babalang iyon ay bumabalik sa kanyang isipan. Biglang namatay ang ilaw at ang tanging liwanag na lang ay mula sa mga kidlat sa labas. Napahawak si Marites sa kanyang dibdib at sa gitna ng katahimikan at dilim, narinig niya ulit ito. Ang hiyaw. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Hindi ito guni-guni. Hindi ito sigaw ng hangin. Sigaw ito ng isang bata. Napalunok si Marites.
Ang kanyang unang reaksyon ay ang manatili sa kwarto. Trabaho lang ito. Huwag kang makialam, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Kailangan mo ang trabahong ito para kay Junjun. Pero ang puso niya bilang isang ina ay nagsasalita ng mas malakas. Ang tunog na yon ay hindi isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang tunog ng matinding takot at sakit. Ang uri ng tunog na alam ng bawat ina. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto. Ang mahabang pasilyo ay madilim. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na ulan at ang kabog ng sarili niyang dibdib. Naglakad siya ng marahan, ang mga paa ay walang ingay sa malamig na sahig. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog na nagmumula sa dulo ng pasilyo, papalapit sa pinto ng lumang cellar, ang bawal na pinto. Nang malapit na siya, narinig niya ulit ito sa huling pagkakataon. Mas malinaw kaysa dati at halos madurog ang kanyang puso. Isang mahinang tinig na sumisigaw sa pagitan ng mga hikbi. Papa, tulong. Bumalik si Marites sa kanyang kwarto na parang isang magnanakaw. Isinara ang pinto nang walang ingay at isinandal ang likod dito. Hinabol niya ang kanyang hininga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Papa, tulong. Ang tinig ng bata ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ay sigaw ng isang batang nasa matinding panganib. Pero ano ang gagawin niya? Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nanginginig. Kakasimula niya pa lang sa trabahong ito. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ang pag-asa para sa kinabukasan ni Junjun. Kung makikialam siya, siguradong mawawala ang lahat ng yon sa isang iglap. Baka palayasin siya sa gabing ito mismo. Pero paano kung si Junjun ang nasa loob ng madilim na silid na yon? Paano kung ang anak niya ang humihingi ng tulong? Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng kanyang anak ay biglang napalitan ng mukha ng isang batang hindi niya kilala na puno ng luha at takot. Hindi. Hindi niya kayang talikuran ito. Ang kanyang konsensya bilang isang ina ay hindi siya patatahimikin. Kinabukasan, sinubukan ni Marites na kumilos ng normal. Naglinis siya, nagluto, pero ang kanyang mga mata ay palaging palihim na sumusulyap sa pasilyo patungo sa pinto ng cellar. Si Senyor Adriano ay maagang umalis para sa trabaho. Si Ma'am Valeria naman ay abala sa pag-aayos ng mga detalye para sa kanilang engagement party. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang lumang aparador sa may bodega, lumapit sa kanya ang matandang katiwala. Si Mang Itoy. May dala itong isang kahon ng mga lumang gamit. Marites, pakitapon na lang itong mga ito. Mga kalat lang daw, sabi ni Ma'am Valeria. Sabi ng matanda. Ang boses niya ay mahinahon, pero ang mga mata niya ay tila may gustong sabihin. Sige po, Mang Itoy, sagot niya. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang mga lumang larawan, mga sirang gamit. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na bungkos ng mga kinalawang na susi. Tumingin siya kay Mang Itoy na bahagyang tumangulang sa kanya bago tumalikod at maglakad paalis. Naintindihan ni Marites, hindi ito aksidente. Buong araw niyang itinago ang mga susi sa kanyang bulsa. Ang bawat kaluskos, ang bawat tawag ni Valeria ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Naghintay siya hanggang sa ang buong Villa Makisig ay muling balutin ng katahimikan ng gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang tanging dala niya ay isang maliit na flashlight at ang bungkos ng mga susi. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Bawat alulong ng hangin sa labas ay parang isang babala. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto ng cellar. Naramdaman niya ang panlalamig ng doorknob sa kanyang nanginginig na kamay. Sinubukan niya ang unang susi. Hindi gumana.
Ang pangalawa, ang pangatlo. Sa ikaapat na susi, narinig niya ang isang mahinang click. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinulak ang pinto. Isang alimuom ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa kadiliman. May mga hagdan na pababa. Bumaba siya ng dahan-dahan. Ang bawat baitang ay tila umuungol sa ilalim ng kanyang bigat. Ang sinag ng kanyang flashlight ay gumuguhit sa mga sapot ng gagamba at mga lumang bote ng alak na nababalutan ng alikabok. At sa pinakailalim, sa isang sulok ng cellar, nakita niya ito. Isang maliit na figura na nakaupo sa isang silyang kahoy. Siya ang anak ni Senyor Adriano, ang batang nasa litrato sa sala. Si Amihan, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa silya. May isang panyo na nakabusal sa kanyang bibig. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay marumi. At ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Habang nakatitig ito sa liwanag ng flashlight. Napahawak si Marites sa kanyang bibig. Isang tunog ng pagkagimbal ang kumawala mula sa kanya. Dali-dali siyang lumapit. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Akmang tatanggalin na niya ang busal sa bibig ng bata nang biglang may isang malamig na kamay na humawak ng mahigpit sa kanyang balikat. Magandang gabi, Marites. Ang boses ni Valeria ay parang bulong ng isang ahas sa likod niya. Napakapit si Marites sa flashlight at sa kanyang paglingon, ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Valeria. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakapameywang, at may isang ngiting nakakatakot sa kanyang mga labi. Hindi ka marunong sumunod sa simpleng utos, no? Tanong ni Valeria. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Ma'am, bakit niyo po ito ginagawa sa bata? Nauutal na tanong ni Marites. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kalagayan ng batang nasa harap niya. Tumawa si Valeria. Isang tawang walang kagalakan. Ang batang yan. May problema siya sa isip, Marites. Minsan, nagiging bayolente siya. Kailangan namin siyang ilagay dito para sa sarili niyang kaligtasan. At sa kaligtasan ng lahat. Umiling-iling si Marites. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. Nakita niya roon ang takot, ang pagmamakaawa, pero hindi kabaliwan. Hindi po yan totoo. Nakikita ko po sa mga mata niya. Natatakot lang po siya. Ang ngiti sa mukha ni Valeria ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam. Isang tingin na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Marites. Humakbang si Valeria palapit. Ang bawat yabag ay mabigat at puno ng pagbabanta. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Marites. Napadaing ang kasambahay sa sakit. Habang pilit na iniaangat ni Valeria ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Sinabi ko na sa'yo, may mga lugar sa bahay na ito na hindi para sa mga katulad mo. Mariing bulong ni Valeria. Ang bawat salita ay may diin, puno ng lason. Masyado kang mausisa. Sinubukan ni Marites na magpumiglas, pero masyadong malakas ang pagkakahawak sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Inilapit ni Valeria ang kanyang mukha. Ilang pulgada na lang ang layo. Naamoy ni Marites ang mamahaling pabango nito na ngayon ay tila amoy ng kamatayan. Makinig ka sa akin, Marites, at makinig kang mabuti. Ang boses ni Valeria ay bumaba sa isang nakakikilabot na bulong. Kilala ko ang anak mo, si Junjun, di ba? Nasa elementarya siya sa bayan. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Wag po ang anak ko. Ngumisi si Valeria, isang ngangiting walang bahid ng awa. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya, kung gusto mo pa siyang makitang lumaki,
Itiko mo ang bibig mo. Binitawan niya si Marites ng padabog, dahilan para mapaupo ito sa maruming sahig. Kalimutan mo ang nakita mo ngayong gabi. Huling banta ni Valeria habang nakatayo sa may paanan ng hagdan. Ang kanyang anino ay humahaba at tumatakip sa nanginginig na katawan ni Marites. Ang batang ito ay may sakit. Ginagamot ko siya. At ikaw, wala kang alam. Kaya huwag kang magmamarunong. Dagdag pa nito, bago muling tumingin ng matalim kay Marites. Tandaan mo, madaling mawala ang isang bata sa probinsya. Isang pagkakamali mo lang, hindi mo na muling makikita si Junjun. Napasinghap si Marites, ang luha ay tuluyan ng pumatak. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban. Pero ang takot para sa kanyang anak ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Sinulyapan niya si Amihan sa huling pagkakataon. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki, punong-puno ng luha at pagmamakaawa habang nakatingin sa kanya. "Huwag mo akong iwan," tila sinasabi ng mga matang yon. Pero wala siyang nagawa nang hilain siya ni Valeria patayo at itulak palabas ng cellar. "Blag!" Isinara ni Valeria ang mabigat na pinto sa mukha niya. Rinig na rinig ni Marites ang pagpihit ng susi, isang tunog na nagkulong muli kay Amihan sa impyernong yon. Naiwan si Marites sa madilim na pasilyo, napaupo sa malamig na sahig habang nanginginig ang buong katawan. Ang banta ni Valeria ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hawak ng demonyong yon ang buhay nila ni Junjun at sa sandaling iyon, pakiramdam ni Marites ay wala siyang laban. Kinabukasan sumikat ang araw sa Villa Makisig, ngunit para kay Marites, nanatiling madilim ang paligid. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat tingin ni Valeria ay parang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Ang banta nito, tungkol kay Junjun, ay parang isang multo na laging nakasunod sa kanya. "Marites!" Tawag ni Valeria mula sa sala. Napatalon si Marites sa gulat at muntik nang mabitawan ang hawak niyang walis. "Papo, ma'am?" Nakaupo si Valeria sa sofa, nagbabasa ng magazine habang humihigop ng kape. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. "Dalhin mo ang pagkaing ito sa cellar. Pakainin mo ang bata. At siguraduhin mong kakain siya. Ayaw kong manghina siya bago ang..." Huminto ito sandali at ngumisi. Bago ang kanyang paggaling. Itinuro ni Valeria ang isang tray sa mesa. Isang mangkok ng lugaw na malamig na at isang baso ng tubig. Walang sustansya, walang pagmamahal. Kinuha ni Marites ang tray. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang pagkakataon niya. Pagkababa niya sa cellar, naabutan niya si Amihan na nakayuko. Nang marinig ng bata ang pagbukas ng pinto, napaatras ito sa takot. Akala niya ay si Valeria na naman. "Huwag kang matakot," bulong ni Marites. Inilapag niya ang tray at mabilis na dumukot sa kanyang bulsa. "Ako ito, si Nanay Marites." Inilabas niya ang isang piraso ng mamon na itinabi niya mula sa kanyang sariling almusal. Malambot ito at matamis. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Mabilis niyang kinuha ang tinapay at sinunggaban ito ng kain. Halatang-halata ang gutom ng bata. Habang kumakain si Amihan, napansin ni Marites ang mga pasa sa payat na braso ng bata. Pasa na dulot ng mahigpit na pagkakatali. Hinawakan ni Marites ang kamay ni Amihan. "Lakasan mo ang loob mo, anak." Bulong niya. "Pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pangako, ilalabas kita dito." Nang gabing iyon, dumating si Senyor Adriano. Nagmamasid si Marites mula sa kusina habang sinasalubong ni Valeria ang nobyo. Napakagaling umarte ni Valeria. Naging maamo ang mukha nito, puno ng paglalambing. "Kumusta ang araw mo, mahal?" Tanong ni Adriano na mukhang pagod na pagod mula sa opisina. "Maayos naman," sagot ni Valeria habang minamasahe ang balikat ni Adriano. Medyo sumpong lang ulit si Amihan kanina. Sinaktan niya ang sarili niya, kaya kailangan ko siyang bigyan ng pampakalma.
Napabuntong hininga si Adriano at napahawak sa kanyang noo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya, Valeria. Salamat at nandyan ka para alagaan siya. Gusto sanang sumigaw ni Marites. Gusto niyang takbuhin si Adriano at sabihin ang totoo. Niloloko ka niya, ang anak mo ay nagdurusa. Pero naalala niya si Junjun, naalala niya ang banta, nanikip ang dibdib niya at napayuko na lang. Hindi niya ito kaya ng mag-isa. Kailangan niya ng kakampi. Nang lumalim ang gabi, hinanap ni Marites si Mang Itoy. Natagpuan niya ito sa hardin sa likod ng mansyon. Tahimik na dinidiligan ang mga halaman sa kabila ng kadiliman, na tila sa gawaing iyon niya lang natatagpuan ang kapayapaan. Mang Itoy, tawag ni Marites, ang boses niya ay halos pabulungo. Lumingon ang matanda. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Marites ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ito nagulat na makita siya. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Simula ni Marites, nanginginig ang boses. Pero natatakot po ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Ibinaba niya ang hawak na pandilig. Tungkol ba ito sa batang nasa cellar? Natigilan si Marites. Alam niyo po? Tumango si Mang Itoy. Ang mga balikat ay tila lalong bumigat. Matagal ko nang alam, Hija. Matagal ko nang dinadala ang bigat na ito. Pero ano ang magagawa ng isang matandang tulad ko? Walang maniniwala. Sa akin laban kay Ma'am Valeria. Lumapit si Marites. Pero hindi po ito tama. Nakita ko po ang mga pasa niya. Nakita ko po ang takot sa mga mata niya. Si Senyor Adriano, bulag po siya sa katotohanan. Bulag dahil gusto niyang maging bulag. Malungkot na sabi ni Mang Itoy. Masyado siyang nalungkot mula nang pumanaw si Senyora Elena, ang tunay na may bahay ng mansyon at ina ni Amihan. Dumating si Valeria, pinuno ang kakulangan sa puso niya, at ngayon, ayaw na niyang bitawan ang ilusyong yon. Kahit pa ang kapalit ay ang kapakanan ng sarili niyang anak. Dumukot ang matanda sa kanyang bulsa, at may inilabas na isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Marites. Nasa litrato ang isang napakagandang babae na may mahinahong ngiti. Karga-karga nito ang isang masayang batang babae na walang iba kundi si Amihan. Ang kanilang mga mata ay parehong nagniningning sa kaligayahan. Ito si Senyora Elena, sabi ni Mang Itoy. Ang boses ay naglalaman ng matinding paggalang at pangungulila. Ako ang kanyang driver at personal na utusan bago pa man siya ikasal kay Senyor Adriano. Bago siya pumanaw sa sakit, may isa siyang huling habilin sa akin. Tumingin si Mang Itoy sa mga mata ni Marites. Nangako ako sa kanya na hindi ko pababayaan si Amihan, pero nabigo ako hanggang sa dumating ka. Naiyak si Marites. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi siya nag-iisa. Tulungan niyo po ako, Mang Itoy. Pakiusap niya. Kailangan nating iligtas si Amihan. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang magaspang na palad nito ay mainit at nagbibigay ng lakas. Hindi, Hija. Tutulungan kita. Magkasama tayo sa laban na ito. Sa ilalim ng tahimik na buwan, sa gitna ng mga anino ng hardin, dalawang ordinaryong tao ang gumawa ng isang mapanganib na kasunduan. Isang kasunduan na sinilyuhan ng awa at determinasyon. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya, sabi ni Marites. Umiling si Mang Itoy. Ang mukha ay mas lalong naging seryoso. Kailangan nating magmadali. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Marites. Hindi tayo pwedeng mabigo, sabi ng matanda. Ang boses ay bumaba sa isang nagbababalang bulong. Dahil may mas malaki pang plano si Valeria para kay Amihan. Para kay Adriano Vergara, ang tagumpay ay may amoy ng bagong print na architectural plans at lasa ng mamahaling kape sa umaga. Sa loob ng kanyang opisina, siya ang hari. Bawat desisyon, bawat linya sa blueprint ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mundo niya ay gawa sa bakal, salamin, at konkreto, matatag at simple.
Ngunit pag-uwi niya sa Villa Makisig, ang mundo niya ay nagiging mas komplikado. At sa gitna ng komplikasyong yon, may isang liwanag. Si Valeria. Habang pinagmamasdan niya si Valeria sa kanilang hapagkainan, hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kaswerte. Ang paraan ng paghawak nito sa kubyertos, ang marahan nitong pagngiti, lahat ay perpekto. Siya ang babaeng nagbalik ng buhay at kulay sa mansyon na matagal nang pinalot ng kalungkutan. Malapit na ang engagement party natin, mahal. Excited ka na ba? Tanong ni Valeria. Ang boses nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Siyempre, sagot ni Adriano. Inaabot ang kamay nito mula sa kabilang dulo ng mesa. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kita kamahal. Sa isang saglit, naalala niya ang katahimikan ng mansyon pagkamatay ng kanyang asawang si Elena. Isang katahimikan na halos nakakabingi. Gabi-gabi, umuuwi siya sa isang bahay na walang init, walang buhay. Ang tanging naririnig niya lang ay ang sarili niyang mga yabag sa malawak na pasilyo. At dumating si Valeria. Dinala niya ang kanyang tawa, ang kanyang ganda, ang kanyang pangako ng isang bagong simula. Pinuno niya ang bawat sulok ng bahay at ng puso niya na dating walang laman. Biglang, isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan ng dining hall. Si Amihan. Nakatayo ito roon, yakap-yakap ang isang lumang teddy bear, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Papa. Ang boses nito ay napapakahina, halos isang bulong lang. Nakaramdam si Adriano ng isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagmamahal at inis. Gusto niyang kausapin ang anak, pero pagod siya. Masyadong maraming problema sa trabaho. Bago pa man siya makasagot, tumayo na si Valeria at marahang lumapit kay Amihan. Oh baby, anong ginagawa mo dito? Malambing na sabi ni Valeria, hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi ba't sabi ko magpahinga ka na sa kwarto mo? Hayaan muna natin si Papa kumain. Pagod siya galing sa trabaho. Nakita ni Adriano kung paano napayuko si Amihan. May gusto pa itong sabihin, pero walang lumabas sa bibig nito. Marahan siyang hinila ni Valeria palayo sa pintuan. Halika na, mahal. Balik na tayo sa taas. Pagbalik ni Valeria sa mesa, umupo ito na may malungkot na ngiti. Pasensya ka na, mahal. Alam mo naman, medyo mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Tumango na lang si Adriano. Nagpapasalamat siya na nandyan si Valeria para akuin ang responsibilidad na matagal na niyang hindi alam kung paano haharapin. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-uusap sila sa sala, inabutan siya ni Valeria ng isang tasa ng mainit na tsaa. Heto, mahal, para makapag-relax ka, sabi nito. Hinigop ni Adriano ang tsaa. May kakaiba itong lasa, pero masarap. Unti-unti, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mga problema sa opisina at ang maliit na pag-aalala para kay Amihan ay tila dahan-dahang lumalayo, napapalitan ng isang payapang antok. Naging mas madali na lang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Valeria tungkol sa mga plano para sa party. Nang gabing iyon, bago matulog, napadaan si Adriano sa tapat ng kanyang study. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang lamesa. Larawan ito ni Amihan nung 5 taong gulang pa lang ito, nakasakay sa kanyang balikat. Pareho silang tumatawa, ang mga mata ay parehong nagniningning. Isang alaala mula sa isang mas simpleng panahon. Isang kurot ng konsensya ang muling naramdaman niya. Kailan ko huling nakitang ngumiti ng ganito ang anak ko? Napabuntong hininga siya. Kinausap niya ang sarili. Masyado lang akong abala ngayon. Babawi ako sa kanya. Pagkatapos ng engagement party, aayusin ko ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Itinaboy ang pag-aalala at pinili ang maniwala sa perpektong mundong nilikha ni Valeria para sa kanya. Pinili niya ang manatiling bulag. Ang kasunduan nila ni Mang Itoy ay isang sikretong nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Marites.
Hindi na siya nag-iisa. Ngunit kasabay ng kaunting pag-asang iyon ay ang mas matinding takot. Ang bawat kilos nila ngayon ay kailangang maingat. Kinabukasan, bago pa man mag-umpisa ang kanyang mga gawain, tinawag siya ni Mang Itoy sa may likod ng kusina, sa lugar na hindi gaanong napupuntahan. "Marites," sabi ng matanda, at mabilis na may iniabot sa kanya. Isang luma at maliit na cellphone, isa sa mga modelong may keypad pa. "May recorder yan. Simple lang gamitin, pindutin mo lang itong pulang button." Tiningnan ni Marites ang cellphone. Ito ang kanilang magiging armas. "Paano ko po ito magagamit nang hindi nahuhuli?" "Kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon," sagot ni Mang Itoy. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Mapagmatiyag si Valeria. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. At higit sa lahat, huwag kang magpapadala sa takot. Buong araw, ang cellphone sa bulsa ni Marites ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Ang bawat pagdaan ni Valeria sa tabi niya ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Naglinis siya, nagluto, naglaba, pero ang kanyang isip ay nasa iisang bagay lang, ang makakuha ng ebidensya. Ang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. "Marites!" sigaw ni Valeria mula sa ikalawang palapag. "Dalan mo ako ng juice sa study ko. Bilisan mo!" "Opo, ma'am." Nang nasa tapat na siya ng pinto ng study, huminga siya ng malalim. Rinig niya ang boses ni Valeria sa loob. May kausap ito sa telepono. Dito na. Ngayon na. Sa isang kunwaring pagmamadali, sinadya niyang matapilok ilang hakbang mula sa pinto. Ang baso ng juice ay tumilapon mula sa tray at nabasag sa sahig na gawa sa kahoy. "Ano yan?" sigaw ni Valeria mula sa loob. "Nako, pasensya na po, ma'am. Natapon ko po yung juice," sagot ni Marites. Ang boses ay ginawa niyang tunog taranta. "Lilinisin ko lang po agad." Kumuha siya ng basahan at nagsimulang magpunas, sadyang inilapit ang sarili sa bahagyang nakaawang na pinto. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa at pinindot ang pulang button. Ang boses ni Valeria ay mahina pero malinaw. "Oo, Dr. Ramirez. Kailangan nang matapos ang mga papeles sa lalong madaling panahon," sabi nito sa kausap. "Malapit na ang flight namin. Siguraduhin mong kapanipaniwala ang lahat ng nasa medical records. Kailangan nating mapatunayan na unstable talaga ang bata." Napatigil sa paghinga si Marites. "Doctor? Medical records? Huwag kang mag-alala sa bayad, doctor. Doblehin ko pa kung kinakailangan," patuloy ni Valeria. "Ang importante, pagdating namin sa Singapore, wala nang magiging problema. Ang kailangan ko lang ay ang opisyal na dokumento na nagsasabing kailangan niya ng specialized treatment doon." Singapore. Paulit-ulit na umikot ang salitang yon sa isip ni Marites. Ito na marahil ang mas malaking plano na sinasabi ni Mang Itoy. Ilalayo nila si Amihan. Ilalayo sa lugar kung saan walang makakatulong sa kanya. "Pagdating namin sa Singapore, ako na ang bahala," narinig niyang sabi ni Valeria. Ang boses ay mas lalong naging malamig at determinado. Ang importante, hindi na siya makakabalik pa rito. Kailanman. Sa sandaling iyon, ang takot ni Marites ay napalitan ng matinding galit. Itinago niya ang cellphone pabalik sa kanyang bulsa, kasabay ng pagtatapos ng tawag ni Valeria. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Valeria, nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim, parang sinusuri ang bawat galaw ni Marites na kasalukuyang nakaluhod at nagpupunas pa rin ng sahig. "Tapos ka na ba dyan?" tanong ni Valeria. Ang boses ay kalmado, pero may kakaibang diin. Naramdaman ni Marites ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nahuli ba siya? "Papasensya na po ulit, ma'am," sabi niya. Pinilit na gawing normal ang kanyang nanginginig na boses. "Nataranta lang po ako. Lilinisin ko po ito ng maigi." Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, hindi nag-aangat ng tingin na para bang ang nabasag na baso ang pinakamalaking problema sa mundo. Tinitigan siya ni Valeria ng ilang saglit, isang katahimikan na tila tumagal ng isang oras. Pagkatapos, tumalikod ito. "Bilisan mo dyan at dalhan mo ako ng bagong juice. Huwag ka nang tatanga-tanga." Nakahinga lang ng maluwag si Marites nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Nakaligtas siya. Sa ngayon, ng gabing iyon, pinakinggan nila ni Mang Itoy ang recording sa loob ng maliit na tool shed sa likod ng hardin. Habang tumutugtog ang boses ni Valeria mula sa cellphone, kitang-kita sa mukha ng matanda ang galit at pag-aalala. "Singapore!" Bulong ni Mang Itoy, umiling-iling. Kaya pala, kapag nadala na niya ang bata doon, wala nang makakapigil sa kanya. May pangalan din po siyang binanggit, sabi ni Marites. "Dr. Ramirez, siguro po siya ang kasabwat." "Isang recording ay hindi sapat," sabi ng matanda. Ang kanyang isip ay malalim na nag-iisip. Kailangan nila ng patunay na nakikita, hindi lang naririnig. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Senyor Adriano. Napatingin si Mang Itoy sa isang sulok ng tool shed kung saan nakatambak ang mga lumang laruan ni Amihan, mga bagay na ipinatapon ni Valeria dahil masyadong magulo sa mata. Kinuha niya ang isang luma at medyo marumi ng manika na may malalaking mata na gawa sa salamin. "May ideya ako," sabi ni Mang Itoy, at isang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pero delikado ito. Kinabukasan, ipinakita ni Mang Itoy kay Marites ang kanyang ginawa. Tinanggal niya ang isang mata ng manika at pinalitan ito ng isang micro camera na kinuha niya mula sa isang sirang security camera ng mansyon. Halos hindi ito mapapansin. Itatago nito ang lahat ng makikita niya. Paliwanag ni Mang Itoy. Itinuturo ang isang maliit na memory card sa likod ng manika. "Ang kailangan mo lang gawin, Marites, ay mailagay ito sa loob ng cellar. Isang lugar kung saan kitang-kita si Amihan, pero hindi mapapansin ni Valeria." Ang puso ni Marites ay muling nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang pagbabalik sa cellar ay parang pagbabalik sa pugad ng isang ahas. Kinahapunan, dumating ang pagkakataon niya. Inutusan siya ni Valeria na magluto ng merienda para sa mga bisitang darating. Habang abala si Valeria sa pag-aasikaso sa sala, si Mang Itoy naman ay gumawa ng eksena sa kusina. "Aray ko!" Malakas na sigaw ng matanda na sinadyang matapunan ng mainit na tubig ang kanyang kamay. Agad na nagkagulo. Maging si Valeria ay napatakbo sa kusina. Sa gitna ng komosyon, walang nakapansin kay Marites na tahimik na dumulas palabas, dala-dala ang manika na nakatago sa ilalim ng kanyang bestida. Ang bawat hakbang niya patungo sa cellar ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang takot. Ang bawat anino ay tila nagiging si Valeria. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi na itinago niya. Pumasok siya sa madilim at malamig na silid. "Amihan?" bulong niya. Nakita niya ang bata sa sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. "May dala akong kaibigan para sa'yo," sabi ni Marites, iniaabot ang manika. "Para hindi ka nag-iisa." Itinuro niya ang isang lumang estante sa kabilang dulo ng silid, kung saan nakatambak ang mga lumang libro. "Ilagay mo siya dyan, para kitang-kita kanya at mababantayan kanya, sige ba?" Tumango si Amihan at kinuha ang manika. Inilagay niya ito sa estante, eksakto sa lugar kung saan kitang-kita ang silyang laging pinagtatalian sa kanya. Bago pa man makaalis si Marites,
Narinig nila ang mga yabag na papalapit. Mabilis na nagtago si Marites sa likod ng isang malaking bariles. Bumukas ang pinto. Si Valeria. Hinila niya si Amihan at muling itinali sa silya. Masyado kang nagiging matigas ang ulo, sabi ni Valeria. Hinihigpitan ng tali sa mga kamay ng bata. Napapikit si Amihan sa sakit. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pasulyap-sulyap ninyo ng bago mong kaibigan na katulong? Hinawakan ni Valeria ang baba ni Amihan. Sabihin mo sa akin ang totoo. May sinasabi ba siya sa'yo? May ibinibigay ba siya sa'yo? Umiling lang si Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Magsalita ka! Sigaw ni Valeria at bigla nitong sinabunutan ng bata. Wala po. Humikbing sagot ni Amihan. Sa likod ng bariles, napakagatlabi si Marites para pigilan ang sariling mapasigaw. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong sumugod at iligtas ang bata. Pero alam niyang kailangan nilang tiisin ito para sa ebidensya. Ang maliit na kamera ay tahimik na nagre-record ng lahat. Binitawan ni Valeria ang buhok ni Amihan. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Parang isang tigre sa loob ng hawla. Bigla itong huminto at dahan-dahang lumingon. Ang mga mata nito ay nanliliit, nakatitig ng diretsyo. Sa direksyon ng estante, kung saan nakalagay ang manika. Tila may naramdaman itong kakaiba. Ano ang tinitingnan mo? Gumaralgal na tanong ni Valeria. Hindi kay Marites, kundi kay Amihan. Pero ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa manika na may mga matang salamin. Mayroong mali. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isang boses sa isip ni Valeria habang nakatayo siya sa kanyang marangyang walk-in closet, pumipili ng damit para sa hapunan. Hindi niya maintindihan kung ano, pero naroon ito. Isang pakiramdam na parang isang maliit na batong gumugulong sa loob ng isang perpektong makinarya. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang mga pekeng dokumento mula kay Dr. Ramirez ay handa na. Si Adriano ay nananatiling isang maamong tupa na kumakain sa kanyang palad. Si Amihan ay nananatiling nakakulong at unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Pero mayroong mali. Naalala niya ang eksena sa cellar kahapon. Ang manika, isang luma, at walang kwentang laruan. Pero may kung anong kakaiba sa mga mata nitong salamin. Tila masyadong mapanuri, tila masyadong buhay. Winaksin niya ang isiping iyon. Guni-guni lang niya siguro. Ngunit kaninang umaga, habang pababa siya ng hagdan, may napansin siyang isang bagay na nagpatibay sa kanyang hinala. Isang maliit at halos hindi makitang gasgas sa sahig na marmol, malapit sa pinto ng cellar. Isang gasgas na dulot ng pagkakadulas ng isang lumang susi. At alam niyang hindi siya ang may gawa noon. Mula sa bintana ng kanyang study, tahimik niyang pinagmasdan ang hardin. Nakita niya roon si Marites at si Mang Itoy, nag-uusap malapit sa bodega. Hindi niya marinig ang kanilang sinasabi. Pero nakita niya ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Isang tingin na may kasunduan. Isang tingin na may sikretong pinagsasaluhan. Ang mga hamak na utusan. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria. Ang mga ipis ay nagsisimula nang gumapang palabas ng kanilang mga lungga. Akala ba nila ay kaya siyang lokohin? Siya, na lumaki sa hirap at natutong maging mas tuso kaysa sa mga ahas sa paligid niya. Hindi sila kalaban. Sila ay laruan. At oras na para paglaruan sila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang sa mga oras na ito, si Marites ay naglilinis sa pasilyo sa labas ng kanyang study. Sinadya niyang iwang bahagyang nakaawang ang kanyang pinto. Nagdial siya ng numero ni Dr. Ramirez. Ngunit bago pa man ito sumagot, pinatay niya ang tawag. Hindi niya kailangang kausapin talaga ito. Kailangan niya lang ng isang magandang pag-arte. Hello, Doctor? Kunwaring sabi ni Valeria. Ang boses ay ginawa niyang tunog bigo at naini. Naramdaman niya ang pagkilos sa labas ng pinto. Alam niyang nakikinig na ang daga. Ano?
Anong ibig mong sabihin na may problema sa papeles? Patuloy niya, puno ng pagkagulat. Hindi, hindi iyan maari. Sigurado ka ba? Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto, sapat na malakas, para marinig ang kanyang mga takong sa labas. Kanselahin ang plano? Pero bakit? Dahil lang sa isang maliit na technicality? Tumaas ang boses niya. Damn it! Okay, sige. I-cancel mo na lahat. Ang flight, ang appointment, lahat. Tawagan mo na lang ulit ako kapag naayos mo na yan. Ibinaba niya ang telepono nang may malakas na kalabog sa lamesa. Sinundan ng isang malutong na pagmumura. Pagkatapos ay katahimikan, sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya ang anino ni Marites na mabilis at tahimik na umalis, pabalik sa direksyon ng kusina. Isang dahan-dahan at matagumpay na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Valeria. Kumagat ang isda sa pain. Ngayong gabi, dahil sa pag-aakalang ligtas na sila at umatras na siya, siguradong kikilos ang mga ito. Siguradong susubukan nilang kunin kung anuman ang ebidensyang inilagay nila sa cellar. At doon niya sila hihintayin. Humarap siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Ang refleksyon niya ay kalmado, maganda at walang bahid ng anumang panganib. Akala niyo maloloko niyo ako? Bulong niya sa sarili. Mga hangal, mayroon siyang sariling plano para sa gabing ito. Isang plano na tatapos sa lahat ng problema. Narinig ko po siya, Mang Itoy. Kinansela niya ang plano. Ibinulong ito ni Marites sa matanda nang magkasalubong sila sa may kusina. Ang kanyang puso ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang takot ay napalitan ng isang alon ng pag-asa. Mabuti kung ganoon, sagot ni Mang Itoy, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Mas mabuti nang makuha mo na ang manika ngayong gabi, habang abala siya sa pag-aayos para sa party, at habang akala niyang wala na tayong pakialam. Sumang-ayon si Marites. Ito na ang perpektong pagkakataon. Nang ang buong mansyon ay muling nabalot ng katahimikan ng gabi, inihanda ni Marites ang kanyang sarili. Ang paglusong niya sa cellar ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Ito na ang huling hakbang. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay maingat. Ang pagpihitet ng susi sa seradura ay halos walang tunog. Ang pagbaba niya sa hagdan ay mabilis at tiyak. Naroon ang manika sa ibabaw ng estante. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kalupitan sa loob ng silid na yon. Kinuha niya ito. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Hawak na niya ang katibayan, ang pag-asa ni Amihan. Nakangiti na sana siya ng isang malakas na click at biglang nagliwanag ang buong cellar. Napatigil sa paghinga si Marites. Napapikit siya sa biglaang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng purong takot. Nakaupo si Valeria sa isang silya sa sulok, dahan-dahang pumapalakpak. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na mukhang security guard, isang bitag. At siya ang daga na pumasok dito ng kusa. Bravo, Marites. Bravo, sabi ni Valeria. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Talaga bang inakala mo na malalamangan mo ako? Isang hamak na katulong? Hindi makapagsalita si Marites. Ang manika sa kanyang mga kamay ay tila naging 1,000 kilong bigat. Ibigay mo sa akin yan. Utos ni Valeria, inilahad ang kanyang kamay. Umiling si Marites at mahigpit na niyakap ang manika. Hindi. Tumawa si Valeria. Talaga? Matapang ka pa rin? Isinenyas niya ang mga gwardiya. Mabilis siyang hinawakan ng mga ito sa magkabilang braso. Nagpumigla si Marites pero wala siyang kalaban-laban. Pilit na kinuha ni Valeria ang manika mula sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Valeria ang manika na para bang isang nakakadiring bagay.
Ngumisi ito kay Marites. Maganda sana ang plano ninyo ng matandang yon, pero masyado kayong mababaw mag-isip. Sa isang mabilis na kilos, ibinalibag ni Valeria ang manika sa pader na semetoto. Nagkapira-piraso ito. Ang ulo, ang katawan, ang mga braso at binti ay nagkalat sa sahig. Hindi! Sigaw ni Marites. Pero hindi pa tapos si Valeria. Dinampot nito ang basag na ulo ng manika at dinukot mula sa loob nito ang isang maliit na bagay, ang memory card. Itinaas niya ito sa harap ng umiiyak na mukha ni Marites. Ito ba ang pag-asa ninyo? Tanong niya. At sa harap mismo ni Marites, inilagay niya ang memory card sa sahig at tinapakan ito ng kanyang matulis na takong. Crack! Ang tunog ng pagkasira nito ay parang tunog ng pagkasira ng puso ni Marites. Wala na, bulong ni Valeria. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na tagumpay. Wala ka ng ebidensya, wala ka ng trabaho, at kung magsusumbong ka sa pulis, lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Siguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang anak mo. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Marites, kundi ang tumango habang ang luha ay walang tigil sa pag-agos. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng cellar, pataas ng hagdan, palabas ng mansyon. Itinulak siya palabas ng malaking gate nang walang anumang awa. Bumagsak siya sa maputik na lupa sa labas. Umuulan na pala. O baka luha niya lang yon na bumubuhos at hindi na niya makilala ang pagkakaiba. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang ebidensya, ang pag-asa para kay amihan. Tinalo siya. Natalo sila. Napahagulhol siya sa gitna ng ulan. Isang tunog ng lubos na kabiguan at kawalan ng pag-asa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ngunit habang umiiyak, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa loob ng kanyang nakakuyom na kamao. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Naalala niya ang huling sinabi sa kanya ni Mang Itoy bago siya pumasok sa mansyon kanina. Pag nakuha mo na ang manika, huwag kang didiretso sa akin. Dumiretso ka sa gate. At anuman ang mangyari, ilagay mo ito sa iyong palad, sabi ng matanda. At may inilagay itong isang maliit at matigas na bagay sa kanyang kamay. Huwag mong bibitawan. Dahan-dahan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, binuksan ni Marites ang kanyang nanginginig na palad. Sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng rumaragas ang ulan, kumislap ang isang maliit na bagay. Isang memory card. Isang memory card na kamukhang-kamukha ng dinurog ni Valeria. Napatingin siya pabalik sa mansyon. Naintindihan na niya. Si Mang Itoy. Alam ng matanda na posibleng bitag ito. Bago pa man niya kunin ang manika, napalitan na pala ni Mang Itoy ang tunay na memory card ng isang pekeng, sirang card. Ang inakala ni Valeria na tagumpay ay isa palang ilusyon. Ang pag-asa ay hindi nawala. Hawak-hawak niya ito. Napalitan ng determinasyon ang kanyang mga luha. Tumayo siya mula sa pagkakabagsak sa putik. Basang-basa, marumi, at nasasaktan, pero hindi talunan. May isa pa siyang pagkakataon. Isang huling pagkakataon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang sa mismong gabi ng engagement party ni Valeria, guguho ang perpektong mundo nito. Araw ng engagement party. Nakatayo si Adriano Vergara sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Inaayos ang kanyang mamahaling toksido. Lahat ay perpekto. Ang kintab ng kanyang sapatos, ang pagkakaplansa ng kanyang damit, ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Pero nang tumingin siya sa sarili niyang mga mata, hindi niya nakita ang isang masayang lalaki na malapit ng ikasal. Ang nakita niya ay isang taong balisa. Isang taong hindi mapakali. May mali. Sinubukan niyang isantabi ang pakiramdam na yon. Pagod lang siguro ito. Stress mula sa trabaho at sa paghahanda para sa party. Ngunit ang pakiramdam ay ayaw umalis. Parang isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Pumasok si Valeria sa silid. Mukhang isang diyosa sa kanyang eleganteng bestida.
Ngumiti ito nang makita siya. Handa ka na ba, mahal? Oo naman. Pilit nang ngumiting sagot ni Adriano. Pero may tanong na bumabagabag sa kanya. Valeria, ano nga ulit ang dahilan kung bakit bigla ang umalis si Marites? Ang ngiti ni Valeria ay hindi nagbago. Ay nako, mahal. Huwag mo na siyang isipin. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng ilang kubyertos na pilak. Mabuti na lang at hindi ko na ipinapulis. Pinahamak lang natin ang pangalan ng pamilya. Tumango si Adriano, pero hindi siya kumbinsido. Hindi mukhang magnanakaw si Marites. At bakit hindi man lang ito ipinaalam sa kanya ng maayos? Napansin din niya ang labis na kasayahan ni Valeria nitong mga nakaraang araw. Isang kasayahan na tila hindi natural. At si Mang Itoy, nakita niya kanina ang matanda sa hardin at ang lungkot sa mga mata nito ay hindi maipagkakaila. Tila may namatayan. Susuotin ko na lang ang Amerikana ko, sabi ni Adriano. Kinuha ang isang suit jacket mula sa aparador. Nang isuot niya ito, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa bulsa sa may dibdib. Kinuha niya ito. Isang maliit na locket na gawa sa pilak, medyo luma na. Natigilan siya. Alam niya kung kanino yon. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang maliit na litrato ng kanyang yumaong asawang si Elena. At sa kabilang panig, ang litrato ng isang batang-batang si Amihan. Tumatawa at walang kamuwang-muwang sa mundo. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang halakhak ni Elena sa hardin. Ang maliliit na kamay ni Amihan na nakakapit sa kanyang daliri. Ang init. Ang pagmamahal. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Napatingin siya kay Valeria, na abala sa pag-aayos ng sarili sa salamin. Isang biglaang pagdududa ang sumibol sa kanyang puso. Malamig at matalim. Tatawagan ko lang si Amihan, sabi ni Adriano. Dinukot ang kanyang telepono. Gusto ko lang marinig ang boses niya bago tayo bumaba. Mabilis na lumingon si Valeria. Ang ngiti ay bahagyang nawala. Nako, mahal, huwag na. Kalalapat ko lang ng gamot niya. Mahimbing na siyang natutulog. Mas mabuting hayaan na natin siyang magpahinga. Tumango lang ulit si Adriano, pero sa pagkakataong ito, ang pagdududa ay naging isang buong alarma na tumutunog sa kanyang isipan. Gamot. Laging gamot. Bakit parang laging tulog ang anak niya kapag gusto niya itong kausapin? Bumaba na si Valeria para salubungin ang mga unang bisita. Naiwan si Adriano sa silid, hawak-hawak pa rin ang locket. Tinitigan niya itong muli, ang alaala ni Elena at ang imahe ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa locket. Tila mas mabigat ito kaysa sa dapat. Hinaplos niya ang likod nito. May naramdaman siyang isang maliit na guhit, isang siwang na hindi dapat naroroon. Gamit ang kanyang kuko, sinubukan niyang buksan ang takip sa likuran ng locket. Ang engagement party ay nasa kasagsagan nito. Ang bilamakisig ay napuno ng tunog ng marahan na musika, tawanan ng mga mayayamang bisita, at kalansing ng mga kopita ng champagne. Si Valeria ay nasa kanyang elemento, lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Ang perpektong hostess, ang reyna ng gabi. Sa gitna ng lahat, isang bagong waiter ang tahimik na gumagalaw. Nakasuot ng puting uniforme at itim na bowtie, bit-bit ang isang tray ng mga inumin. Walang sino man ang nakapansin sa kanya. Walang sino man ang nakakilala sa babaeng nakayuko. Ang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang mukha ay sadyang tinatabunan. Si Marites. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo. Bawat pagdaan ng isang gwardiya ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya si Mang Itoy malapit sa sound system. Nagkukunwaring inaayos ang mga kable. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na sulyap ng pag-asa at panganib. Ito na ang hudyat. Ang plano ay simple. Kapag ipinalabas na ang inihandang video presentation tungkol sa love story ni na Adriano at Valeria, isasalpak ni Mang Itoy ang USB
na naglalaman ng video mula sa memory card. Habang papalapit ang oras, nagsimulang maglakad si Marites patungo sa direksyon ni Mang Itoy. Ngunit habang dumadaan siya malapit sa malaking hagdanan, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Mahigpit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Nangatog ang tuhod ni Marites. Ang boses na yon, ang malamig at mapanganib na boses ni Valeria. Paglingon niya, nakita niya ang mga matang nag-aapoy sa galit. Paano ka nakapasok dito, ha? Bulong ni Valeria. Ang pagkakahawak ay lalong humigpit. Tapos ka na. Itatawag ko na ang mga gwardiya. Hindi. Nagpumigla si Marites. Kailangan malaman ni Senyor Adriano ang totoo. Anong totoo? Na isa kang baliw na katulong na tinanggal sa pagnanakaw? Tumawa si Valeria. Walang maniniwala sa'yo. Nagsimula na silang makakuha ng atensyon. Ang ilang mga bisita ay napapatingin na sa kanilang direksyon. Mang Itoy, ngayon na, sigaw ni Marites. Naintindihan agad ng matanda. Mabilis niyang isinaksak ang USB. Ngunit bago pa man niya mapindot ang play, dalawang gwardiya na alerto sa sigaw ni Valeria ang mabilis na lumapit at hinawakan siya. Bitawan niyo ako, sigaw ng matanda. Nakita ni Marites na nawala na ang kanilang pagkakataon. Hawak na siya ni Valeria at si Mang Itoy ay hawak na rin. Tila tapos na ang lahat. Ngunit may isang bagay pa siyang hawak. Isang bagay na ibinigay sa kanya ni Mang Itoy bilang huling alas. Ang locket. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Adriano na bumababa ng hagdan. Ang muka ay puno ng pagkalito sa nangyayari. Ito na ang huli niyang pag-asa. Bitawan mo ako, sigaw ni Marites. At sa isang huling pagsabog ng lakas, iwinaksi niya ang pagkakahawak ni Valeria. Tumakbo siya ng ilang hakbang patungo kay Adriano. Gwardiya, hulihin yan, utos ni Valeria. Hinabol siya ng mga gwardiya. Alam niyang hindi na siya makakalapit pa. Sa isang desperadong kilos, ibinato niya ang locket ng buong lakas. Lumipad ito sa hangin, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Senyor Adriano, para kay amihan. Sigaw niya bago siya tuluyang dinakma ng mga gwardiya at iginupo sa sahig. Lahat ay napahinto. Lahat ng mata ay napunta sa locket na lumilipad. At pagkatapos ay kay Adriano, na sa isang mabilis na kilos ay sinalo ito. Napatingin si Adriano mula sa locket, patungo kay Valeria na ngayon ay namumutla. At pagkatapos ay kay Marites na nakaluhod na sa sahig, hawak ng mga gwardiya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng mahal niya o ang katulong na sumisigaw para sa kanyang anak? Ang bigat ng locket sa kanyang palad. Ang siwang sa likod nito na natuklasan niya kanina. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Adriano ang takip sa likod ng locket. At mula roon, isang maliit na memory card ang nahulog sa kanyang palad. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Villa Makisig. Ang musika ay tumigil. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Adriano Vergara na nakatayo sa gitna ng hagdanan, hawak ang maliit na memory card na tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Adriano, mahal, huwag kang maniwala dyan. Nagsimulang magsalita si Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Isa lang yang bitag, pakana ng mga yan para sirain tayo. Pero hindi siya pinakinggan ni Adriano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa harap ng daan-daang bisita, isinaksak niya ang isang maliit na adapter at ipinasok ang memory card. Pinindot niya ang play. Sa una, madilim ang screen. Pagkatapos ay isang mahinang tunog ng paghikbi. At unti-unting lumitaw ang isang imahe na gumimbal sa lahat. Ang marumi at madilim na cellar. At sa gitna nito, ang kanyang anak na si Amihan nakatali sa isang silya. Ang video, nakuha mula sa pananaw ng manika ay nanginginig, ngunit malinaw na malinaw ang bawat detalye. Masyado kang nagiging matigas ang ulo,
Narinig ng lahat ang boses ni Valeria mula sa cellphone, kasabay ng paghigpit nito sa tali sa mga kamay ng bata. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Sabihin mo sa akin ang totoo. May sinasabi ba siya sa'yo? May ibinibigay ba siya sa'yo? Magsalita ka! At ang pinakagimbal-gimbal sa lahat, ang tunog ng pagsabunot ni Valeria kay Amihan at ang pag-iyak ng isang batang walang kalaban-laban. Tumigil ang video. Binitawan ni Adriano ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig na marmol, pero walang nakarinig sa kalabog nito. Dahan-dahan, itinaas ni Adriano ang kanyang tingin. Mula sa cellphone, tumingin siya ng diretso kay Valeria. Ang mga mata niya, na dati puno ng pag-ibig, ngayon ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Valeria. Isang apoy ng purong galit, pagkasuklam at nasirang tiwala. Hindi totoo yan, Adriano. Humahakbang paatras si Valeria. Ang kanyang muka ay nababalot na ng purong takot. Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Peke? Ang sigaw ni Adriano ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasasaktang kaluluwa. Nakita ko, narinig ko, ang anak ko, Valeria. Sa puntong yon, tuluyan nang nasira ang perpektong maskara ni Valeria. Ang kanyang elegante at kalmadong itsura ay nawala. Napalitan ng isang mukha ng isang desperadong halimaw. Dapat lang sa kanya yan. Sigaw niya pabalik. Ang boses ay puno ng lason. Isang pabigat, isang sagabal sa mga plano ko, sa mga plano natin. Isang kasosyo ni Adriano mula sa kumpanya na nakarinig ng pangalan ni Dr. Ramirez sa gulo ay mabilis na tumawag ng pulis. Habang nagkakagulo ang lahat, habang sinusubukan ni Valeria na tumakas ngunit napapaligiran na ng mga galit na bisita, iisang bagay lang ang nasa isip ni Adriano. Ang kanyang anak. Tumakbo siya. Hindi na niya pinansin ang hagdan. Tumalon siya mula sa gitna nito at bumagsak sa sahig. Tumakbo siya nang mas mabilis pa kaysa dati. Nilagpasan ang mga naguguluhang bisita. Tinungo ang madilim na pasilyo patungo sa cellar. Sinipa niya ang pinto. Isang beses. 2 beses. Sa pangatlong sipa, bumigay ito. Ang amoy ng alikabok at lungkot ang sumalubong sa kanya. At doon, sa sulok, nakita niya si Amihan, gising at nanginginig sa takot dahil sa ingay. Nilapitan niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang kinakalagan niya ang mga lubid na gumapos sa kanyang anak. Ang mga lubid na hinayaan niyang manatili roon sa loob ng napakatagal na panahon. Nang makalaya, hindi gumalaw si Amihan. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Anak, Amihan, ako to, sabi ni Adriano. Ang boses ay basag. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Si Papa, patawarin mo si Papa. Dahan-dahan, iniangat ni Amihan ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ng kanyang ama. Sa isang saglit, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Adriano. Pagkilala. Papa. Ang isang salitang iyon na binigkas sa isang mahinang bulong ay sapat na para tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Adriano. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, mas mahigpit pa sa anumang yakap na ibinigay niya rito kailanman. Naramdaman niya ang payat na katawan ng bata na nanginginig sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng alikabok at takot ay napalitan ng pamilyar na amoy ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak, bulong niya sa buhok ng bata. Ang kanyang mga hikbi ay bumabasag sa katahimikan ng cellar. Patawarin mo si Papa. Masyado akong naging bulag. Masyado akong naging abala. Patawarin mo ako. Ang mga luhang matagal nang pinigilan ay umagos mula sa kanyang mga mata. Luha ng pagsisisi, ng kalungkutan,
at ng matinding sakit. Natalo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi niya nakita ang pagdurusa ng sarili niyang dugo't laman at mas pinili niyang maniwala sa kasinungalingan ng isang halimaw. Nang maramdaman niyang humina ang panginginig ni amihan, dahan-dahan niyang inilayo ang bata. Inangat ang mukha nito. Ang mga mata ni amihan ay puno pa rin ng luha, ngunit merong isang maliit na kislap ng pag-asa roon. "Tara na anak," sabi ni Adriano. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong determinasyon. "Lalabas na tayo dito. Hindi ka na muling babalik dito." Binuhat niya si amihan sa kanyang mga bisig. Isang bigat na tila mas magaan kaysa sa bigat ng konsensya na dinala niya. Umakyat sila sa hagdan, patungo sa liwanag, patungo sa isang bagong simula. Nang lumabas sila sa cellar, bumungad sa kanila ang gulo. Si Valeria ay hawak na ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Sa hindi kalayuan, si Dr. Ramirez ay nakaposas na rin. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagpapakita ng awa, ang iba ay nagagalit. Ngunit hindi na sila pinansin ni Adriano. Ang tanging nakita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga nito sa kanyang balikat. Niyakap niya muli si amihan at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naramdaman niya ang simula ng paggaling. Ito ang kanyang pagtubos. Ito ang kanyang bagong simula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya muling magiging bulag. Makalipas ang ilang linggo, ang Batangas ay tila muling huminga ng maluwag. Ang eskandalo sa Villa Makisig ay naging usap-usapan sa buong bayan, ngunit ang katotohanan ay nanalo. Si Valeria Montesa at si Dr. Ramirez ay nahaharap sa matinding kaso ng pang-aabuso at pangingidnap. Para kay Marites, ang buhay ay bumalik sa dati nitong payak na ritmo. Nakabalik siya sa kanyang maliit na bahay kasama si Junjun. Wala na siyang trabaho, ngunit may kapayapaan sa kanyang puso. Naging bayani siya, ngunit hindi niya kailanman inisip ang sarili niya ng ganoon. Ginawa lang niya kung ano ang tama. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang bahay, may kumatok sa pintuan. Nagtaka siya. Sino kaya ito? Nang buksan niya ang pinto, napatigil ang kanyang paghinga. Nakatayo roon si Senyor Adriano Vergara, kasama si amihan. Ang bata ay nakangiti. At sa pagkakataong ito, hindi pilit. Hawak ni amihan ang kamay ng kanyang ama. At sa likod nila, nakatayo si Mang Itoy. Nakangiti rin. "Magandang umaga, Marites," sabi ni Adriano. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bakas ng panghihiya. "Maari ba kaming makapasok?" Tumango si Marites at pinapasok niya sila. Naupo sila sa maliit niyang sala. "Marites," simula ni Adriano. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. "Wala nang salita ang makakabayad sa utang na loob ko sa'yo. Iniligtas mo hindi lang ang anak ko, kundi pati na rin ang sarili kong kaluluwa. Masyado akong naging bulag. Marites, patawarin mo ako." Niyuko ni Adriano ang kanyang ulo. Ang dating mayabang at abalang negosyante ay ngayon ay isang mapagpakumbabang ama na puno ng pagsisisi. "Hindi ko po kayo masisisi, Senyor Adriano," malumanay na sabi ni Marites. "Ang importante po ay nailigtas natin si amihan." Ngumiti si amihan at tumakbo palapit kay Marites. Niyakap siya ng mahigpit. "Salamat, Nanay Marites," bulong ng bata. Naiyak si Marites sa tawag ng nanay. Ito ang pinakamagandang bayad na natanggap niya. "May dala ako," sabi ni Adriano. Inabot ang isang sobre. "Hindi ito para bayaran ka, Marites. Ito ay para makapagsimula kayo ni Junjun ng panibagong buhay. May maliit na bahay na yon sa bayan at may kasama ng maliit na tindahan na pwedeng mong patakbuhin." Gulat na tiningnan ni Marites ang sobre. "Senyor Adriano, sobra-sobra naman po ito." "Hindi ito sobra," maring sabi ni Adriano. "Ito ay simula pa lamang ng pasasalamat ko sa'yo. At bukod doon,
Gusto kong tulungan ka. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa respeto ko sa'yo. Gusto kong maging parte ka ng buhay namin bilang isang kaibigan. Tumayo si Adriano at inabot ang kanyang kamay kay Marites. Simula na ngayon, wala nang Senyor Adriano o Marites, Adriano at Marites. At kung may kailangan ka, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Niyakap ni Marites ang sobre. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga, tungkol sa pagkilala. Kinabukasan, maagang-maaga pa, nasa dalampasigan si Marites kasama si Junjun. Pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw sa malawak na dagat. Ang kulay kahel at dilaw ay dahan-dahang lumilitaw sa abot tanaw, nagbibigay ng bagong pag-asa. Isang kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Adriano at Amihan. Si Amihan ay tumakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na balde at pala. Nanay Marites, Junjun, laro tayo. Sigaw ni Amihan. Ang boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala. Ngumiti si Adriano at naglakad palapit sa kanila. Magandang umaga, Marites, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay maluwag at totoo. Magandang umaga rin, Adriano, sagot ni Marites. Wala nang salita ng pag-ibig, walang mabilis na pag-iibigan. Ngunit may isang malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na gawa sa respeto, pasasalamat at ang pagmamahal sa isang batang kanilang iniligtas. Pinagmamasdan nila ang dalawang bata na masayang naglalaro sa buhangin, hinahabol ang mga alon. Ang araw ay sumisikat na ng buo. Nagbibigay ng liwanag sa lahat. Naramdaman ni Marites ang init ng araw sa kanyang mukha. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Isang patunay na ang kabutihan ay laging nananaig sa kasamaan at ang hustisya ay darating kapag may naglakas loob na tumayo para sa katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marites at Adriano, Amihan at Junjun. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at damdamin sa paglalakbay na ito, kasama ang ating mga tauhan. Sa bawat salita at pahina, sinikap naming ilatag ang isang mundo kung saan ang pag-asa at tapang ay laging nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang paglikha ng bawat tauhan, mula sa mapagmahal na puso ni Marites hanggang sa nagising na pananaw ni Adriano, ay naging isang napakahalagang karanasan para sa amin. Naging bahagi na rin sila ng aming pamilya at bawat ngiti o luha nila ay damang-dama namin. Nawa'y naihatid ng aming kwento ang mensahe na ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito, pag-ibig ng ina, pag-ibig sa pamilya, at maging ang pag-ibig na nagmumula sa pagpapatawad at pag-unawa ay siyang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Nawa'y naipakita rin nito na gaano man kahirap ang pinagdadaanan, laging may pag-asa para sa isang bagong umaga, na ang kabutihan ay laging nananaig at ang katotohanan ay laging sumisikat. Nagpapasalamat kami sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Umaasa kami na ang bawat pighati at tagumpay ay tumagos sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong saloobin o anumang bahagi ng kwento na tumatak sa inyo, malugod po naming inaanyayahan kayong ibahagi ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po at paalam.